ito ang masasabi kong pwedeng maging best 4K Plus phone ngayong 2026. At ito lang naman ang Infinix Smart 20. Dahil para sa presyo nito, meron siyang good na specs na pasado para sa ating specs over price ratio. Naka 5,200 mAh battery capacity. May Helio G81 Ultimate, naka 4GB RAM and 128GB of internal storage configuration. Meron ding big display at iba pa para sa presyong 4,364 lang. Pero ang tanong, ito na ba ang best entry-level phone ngayong 2026? Tara, pag-usapan natin. Bale, usapang presyo muna tayo. Actually, yung SRP neto is nasa 5,460 to 5,700 plus. And para yan sa configuration na 4128, then nasa 6,847 naman yung ating 4256 variant. And naging possible na mabili natin to sa presyong 4,368 gamit-gamit yung ating YouTube shopping tab. Nakakuha kasi tayo dyan ng 1K discount. Pwede nyo nga rin pala yung gamitin. Ilalagay ko po yung link dyan sa description down below. Nasa 1,000 to 1,600 yung pwede nyo makuha gamit-gamit yung link na yan dito sa phone na to. Kaya mas check para magkaroon kayo ng mas sulit at mas magandang discount. Anyway, usapang design tayo. Actually, kapag dating dito, normal lang naman yung atake neto. Walang masyadong special. Naka two-tone color design na the same lang din ng Technospark Go 3 na kaka-review lang natin before. Bale, combination ng black color yung ginamit nila. Naka matte black finish tayo in overall and then meron tayong glossy finish naman pagdating sa ating camera island. And actually, nung una akala ko elevated na camera bump to or yung kanyang camera plateau, pero no, flat lang po yan, completely flat, and baka ganun din yung maisip ninyo, kaya lilinawin ko na sa part na to. Anyway, pagdating sa build quality nito, dahil nga budget phone, naka plastic frame and plastic back lang tayo dito, and then meron din tayo ditong glass front, kaso nga lang hindi stated kung ano yung protection na ginamit. Pero ang kagandahan dito meron na tong IP64 rating, kaya protected na rin sa ambon-ambon o kaya di inaasahang mga aksidente na biglang mabasa yung device natin habang gamit natin. And yung isa pang maganda dito present pa rin yung ating micro SD card slot. Kaya kahit yung 128GB yung bilhin natin dito wala namang magiging problema. Kinakailangan na lang talaga natin mag-invest sa isang maganda and also original na micro SD card. Maglalagay na lang din ako ng link sa video na to para hindi kayo maligaw at hindi kayo mapeke. Ang magandang bagay kasi sa mga phone na meron pang SD card support, pwede nating ilagay sa ating micro SD card yung mga photos, videos at iba pang mga big files sa phone natin para ma-manage natin ng tama yung internal storage. Dahil for sure, more on photos and videos talaga magagamit itong device ito, lalo na sa mga magulang natin kung sila yung gagamit neto, or kahit gamitin natin siya as our secondary phone. If ever na meron tayong mga important files, store nyo lang doon, walang magiging problema. Anyway, sad to say, medyo na-disappoint lang ako dito dahil the same din ng Technospark Go 3 naka single speaker setup tayo dito na nilagay din nila sa may upper portion, na kung saan matatakpan kapag gagamitin natin to in gaming position grip. And also, kinukulang lang din talaga ako sa reach ng mismong speaker neto in terms of quality and also lakas dahil nga single speaker lang. And yeah, sana ginawa na lang nilang dual stereo speaker dahil doon sa Smart 10 naka dual speaker sila. Ganoon pa man, mas malaki naman yung ginamit na battery dito unlike sa Spark Go 3 dahil naka 5,200 mAh battery capacity na tayo dito unlike sa 5,000 mAh battery ng Spark Go 3. And in terms of battery capability and also longevity, syempre okay naman, kayang-kaya niyang itawid yung isang buong araw at least para sa isang light moderate usage. Oo, iba na yung norms ngayon or yung bagong normal natin pagdating sa ating battery. At least as 6,000 to 7,000 na yung bagong set ng new norms in terms of battery. Pero ganun pa man, decent pa rin naman yung performance ng 5,000 plus mAh battery capacity, lalo na para sa isang budget phone lang naman na most likely hindi naman natin gagamitin sa mga heavy task talaga. Anyway, iba pa mga important features, naka dual band Wi-Fi support na rin tayo dito, supported ng 5G and also 2.4G, naka IR blaster na din kaya pwede natin kontrolan yung mga appliances natin sa bahay and also appliances ng kapitbahay mo tsaka lang sa mall. Ewan ko na lang kung saan mo gagamitin, bahala ka na dyan. May NFC support na din tayo dito, meron na rin responsive side-mounted fingerprint at higit sa lahat, meron din tayo ditong goods na 4G connection in terms of mobile data. Oo, hindi pa siya naka 5G pero decent pa rin naman yung makukuha natin na internet speed. Makakapag Facebook at makakapag-chat pa rin naman tayo sa mga madalas natin chinachat kapag
nasa labas tayo. Mga ganong moment. Now, usapang display naman tayo. Bale, dito, mas okay yung Smart 20 kaysa sa Spark Go 3 in terms of display. Dahil naka-punch hole camera setup na tayo dito unlike sa teardrop notch setup ng Spark Go 3. Okay, lilinawin ko lang. The same lang naman yung panel na ginamit sa kanila dito, which is naka 120Hz, 720p resolution, IPS LCD display. Yung nilamang ng Smart 20 sa Spark Go 3 ay naka-punch hole camera setup na to, unlike doon sa ating teardrop notch design pagdating sa ating Spark Go 3. Oo, hindi yan masyadong big deal para sa iba and also sa akin, pero para sa mga consumers out there na talagang gustong-gusto yung punch hole camera design, which is yung modern design natin ngayon, big deal yun para sa kanila. And kahit di naman ako, mas pipiliin ko yung naka-punch hole camera setup unlike sa teardrop notch, lalo na ngayong taon dahil modern kasi talaga tignan ang mga naka-punch hole camera setup. Pero pagdating sa display quality, syempre the same lang sila dito ng Spark Go 3. Kaya dahil the same panel lang naman yung ginamit sa kanila, pero mas malaki lang ng di hamak ng konti ang Spark Go 3 kaysa dito sa ating Smart 20. Pero ganoon pa man, yes, same panel natin sila magagamit sa panonood ng movies and also anime, yakang-yaka yan, wala magiging problema. Tanging yung bright na lang ng display nito yung medyo magiging problem natin dahil nga naka-IPS LCD, isa to sa mga cons talaga nito. Kaya kung gagamitin natin to in outdoor, medyo mahihirapan tayong makita yung mga contents na nasa loob ng screen na to. Now, usapang performance naman tayo. Equipped na to ng MediaTek Helio G81 Ultimate na partnered ng 128 to 256GB ng eMMC internal storage. And meron din tong 4GB RAM combination na nag-result sa 300K plus and 2.2 benchmark score. Actually, halos kasing lakas lang to ng Unisoc T7250 na meron sa ating Tecno Spark Go 3. And actually, capable na chipset pa rin naman to in overall. And in terms of normal usage, actually capable naman itong chipset na to. Okay na okay siya. Responsive naman kapag nag-navigate tayo dito sa mga application, nag-open ng iba't ibang mga apps, and also kapag naglilipat-lipat tayo sa mga multiple application. Kaso nga lang, gusto ko lang linawin, 4GB lang yung equipped na RAM nito, so medyo limit lang natin yung mga apps na iraran natin sa background nito. At least limit natin sa 4 to 5 para hindi tayo magkaroon ng stuttering and also matagal na paglo-loading ng application. Yung kasi yung isa sa mga main reason kung bakit parang sometimes ang bagal mag-load ng mga app and sometimes nagre-restart automatic yung mga games and also application. And speaking of games, syempre tinest pa rin naman namin to sa mga games na madalas nating nilalaro, which is MOBA games and also CODM. Bale, sinet namin to sa pinaka-capable or pinakasagad na settings na capable itong device na to. Then, pagdating sa naging result natin dito ay nakakuha tayo ng decent performance kapag dating sa MLBB and also HOK. Nakakuha kasi tayo dito ng smooth 60 FPS all the way pagdating sa dalawang game na to. As in, wala tayong masyadong nakita na FPS drop, although may mga part na bumababa siya pero bumabalik din naman agad sa 60. So yung endpoint, playable siya pagdating sa HOK and MLBB. However, pagdating sa Wild Rift, medyo weird yun nangyari dahil hindi kami makapag-start ng paglalaro ng Wild Rift. Ginawa na namin lahat dito, talagang nag-i-stack up siya dun sa part ng point matching. Hindi kami makapag-start ng kahit anong game. Nag-restart na kami ng device and also nag-redownload na rin kami ng resources ng game. Ganon pa rin yun nangyayari. So para sa mga Infinix Smart 20 user dyan, na-encounter nyo rin ba to sa Wild Rift ninyo kapag naglalaro kayo? Share nyo naman yung information ninyo dyan sa comment section para aware din yung mga kaparekoy natin. Anyway, pagdating naman sa CODM, nakakuha pa rin naman tayo dito ng decent performance pagdating sa MP and VR mode. However, naglalaro lang ng 40 to 45 FPS yung nakuha natin na FPS dito. Minanipulate na namin lahat ng settings pero ganun pa rin yung nakuha namin, which is pinapakita na mas okay yung chipset na ginamit doon sa ating Spark Go 3 dahil 60 FPS siya sa MP mode. Pero dito, naglaro lang ng 40 to 45 FPS, MP, and VR. Now, kapag dating naman sa temperature na nakuha natin dito, medyo nabigla ako ng konti dahil nag-average ng 40 to 43 degrees Celsius yung nakuha nating temperature sa tatlong game na to. Medyo kakaiba yan kasi hindi namin napansin or na-feel man lang nung ginagamit namin yung device habang naglalaro dahil na rin sa plastic material neto pagdating sa frame and also back. Kaya hindi namin masyadong napansin habang sinesetup or sinasalang namin to sa paglalaro ng mga games na to. Dito support na to, actually okay naman yung nakuha natin performance at hindi naman to masyadong big deal sa akin kasi most likely ang lalaroin natin sa phone na to is MLBB. And for me, yakang-yaka yan. Now, pagdating naman sa software neto, naka XOS 16 na to at under to ng latest Android 16. And natawa ko dito dahil same sa Spark Go 3, hindi din Android Go version yung ginamit nila na operating system dito. Kaya in terms of application and also game compatibility, wala magiging problema unlike dun sa mga phones na na-review natin before na naka Android Go version. And in terms of software experience, kung
napanood na ninyo yung ating Infinix Note Edge review, nasabi ko doon na may pagka-iPhone talaga yung datingan nitong XOS 16. And yes, kahit dito sa kanilang budget phone, ganun pa rin naman yung dating sa akin. Kaso nga lang medyo may mga delay part na talaga dito kaya hindi siya ganun ka-fluid. Pero ganun pa man, XOS 16s nandun pa rin talaga yung kanilang design language and also yung user experience hindi pa rin nawawala. Yun nga lang, nagkataon na budget level phone to. Pagdating naman sa camera neto, meron tayo ditong 8 megapixel main camera and 8 megapixel selfie camera. And in terms of photo quality, actually for me, okay na to para sa isang budget phone. Decent na rin naman for me, pero syempre meron pa rin talaga mga part na medyo wash out, may mga part na hindi ganun ka-okay yung kanilang color processing. Pero just I said, nasa 4,000 pesos lang naman to. So ano pa bang irereklamo natin sa part na yan? Matic or normal na lang din naman kasi talaga na mediocre lang yung performance neto. Pwede at yakang-yaka naman neto makipagsabayan sa mga budget phones out there. Ganun din yung feedback ko pagdating sa kanyang selfie camera. Ang pinaka-best recommendation ko dito is okay mag-shoot sa low light kasi nagmumukhang digicam yung kuha niya, yung tipong super noisy at saka hindi ganun ka-okay or hindi ganun ka-sharp yung image. Kaya at the end, proper source of light pa rin talaga yung need natin para makapag-nail tayo ng good looking photos. Lagi naman ganun. Anyway, pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 2K at 30 fps pagdating sa ating main camera and ganun din pagdating sa ating selfie camera. And for me, same naman silang okay para sa isang 2K resolution and also para sa price range sa segment na to. Kaya mananatiling standard lang para sa isang budget level phone. Now, usapang final verdict tayo. Kapag dating sa presyo nito, 101%, ito yung masasabi ko na isa sa mga best under 5,000 pesos phone ngayong 2026. At least sa mga na-release ngayong 2026. Meron pa rin kasing mga magagandang phone na na-release last year na namamayagpag pa rin pagdating dito sa ating budget level segment. At least para sa presyong 4,000 pesos. And also, kung meron mga magtatanong sa inyo na ito na ba yung best entry level phone ngayong 2026, ang sagot dyan, hindi. Dahil to be honest, doon nag-check ako ng mga phone, nagulat ako sa nakita ko na para sa akin sulit at the moment. At yan, yung ating Oppo A6X 5G, isa sa pinakamurang phone para sa under 5,000 pesos na meron ng 5G. And also, itong ating Oppo A60 na naka-Snapdragon chipset. And just I said, yung presyo ng mga to ay naglalaro sa 4,000 plus to 5,000 plus pesos. Mapa meron mang promo or wala. Kaya for me, isa sa dalawang phone na to yung masasabi nating best entry-level phone ngayong 2026. And actually, nakakabigla, hindi din ako makapaniwala na si Oppo yung magiging isa sa mga best entry-level phone ngayong 2026 para sa akin. Kasi alam naman natin na hindi ganon ka-okay si Oppo pagdating sa mid-range and also flagship phone sila dahil talagang overpriced. Pero pagdating sa budget level segment, medyo nakakatuwa na makita si Oppo na bumabalik ulit sa dati or binibigay pa rin nila yung best specs for the price ngayong 2026. I hope makita natin to sa mga susunod pa and I hope mamayagpag or lumaban si Oppo pagdating dito sa part na to dahil nakakasawa laging makita si Infinix, Tecno, Itel and also Realme pagdating sa budget level segment. So mas magiging maganda and interesting talagang labanan ngayong taon. Pero gaya ng sabi ko, sulit pa rin naman bilhin itong ating Smart 20 lalo na kung makakakuha kayo ng code or ng voucher code kasi pwede nyo pang mapababa yung presyo nito sa 4,000 flat or 3,000 plus pesos na lang using our voucher code dyan sa description down below. Check na lang po ninyo kasi sometimes nagkakaroon ng sale si Infinix plus with voucher pa kaya mas mababa natin makukuha. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Ano yung opinion ninyo? Okay ba tong phone na to or masulit pa rin talaga dito ang Oppo A6X 5G or yung ating Oppo A60? Comment nyo naman sa baba at pag-usapan natin.